Good day! Ayan na! Ang ganda na ng kinalabasan. Natapos din. Binuksan ko lang yung warm light sa kisame para maganda tignan. Tapos kita niyo yan, no? Ano yan? Lantana. Yung bulaklak na nilagay ko dyan. Kasi whole year round na mumulaklak yan eh. So, alternate. Bloody red, white, tapos yellow. Alternate nilagay. Para maganda, parang bukay ang dating, di ba? Tapos yung dalawang yon lemon pine yan. Dito lang yan sa Tagaytay binili. Pero ang ganda niyan pag tumaas yan. Kala mo pine tree pero diretso siya. So bagay na bagay yan sa bahay na yan. Di ba? Natapos din. Sa mga nag-aabang ng matindi. So tignan natin ngayon yung pinakakinalabasan. Medyo against the light tayo kasi yan eh. Palubog na yung araw. Ayan. So tignan natin dito sa gilid. Ayan o. Ito yung sinasabi ko, ang ganda, galing ano yan, Puerto Galera yung ano na yan, bato na yan, inipon ng mother ko para dyan. Ayan, yun, yun, kisame, di ba, bumagay. PVC, ano yan, PVC panel yan, tapos ito, metal spandrel. Tapos ito yung reflective bronze na salamin. Yan Yan, okay. Tingnan natin sa gilid. May papaya pa, 'di ba? Ang bilis magtanim ng aking mother. Ayan. So, metal spandrel 'yan. 'Yun, ang ganda, 'di ba? PVC panel. Tapos yung design, kasi normally pag kisame na ganyan, ang nangyayari, nagdadiagonal dito, tapos ito perpendicular sa wall, tapos yung kabila perpendicular sa wall. Medyo yun yung medyo classic na design yun eh. Pero pag gusto mo ng contemporary na, huwag mo nang putulin, huwag mo nang lagyan ng diagonal dyan. Idiretso mo na, para pag tinignan mo siya, ang ganda tignan. Dito nyo rito, kabila. Ayan diba? Ayan diretso siya hanggang dulo. Ayan diretso hanggang dulo. Wala yung parang may diagonal dito pa ganun. Ayan, tapos i-align nyo yan sa drop ng bubong. Tignan natin yung drop ng bubong. Dito yan, dito sa view na to, maganda rin to eh. Ayan dito yan sa kanto niya Hirap makipaglaban dun sa against the light eh Ayan ganda, di ba? Ganyan. So naka-align sa drop ng bubong yung haspi ng ng PVC panel. Yan, tapos nakahang siya. Yan, kagaya na pinakita ko. So pag dito mo tinignan yan. Marami akong anik-anik kaya meron ako diyang bodega. Kung ano yan. Pero ano yan, eventually matatanggal yan. Pero eto na, nakita nyo to ng episode 2 na 3D illustration, 'di ba, ng layout. Ngayon nakita nyo na ng personal. Personal ng ng actual. Personal. Ayan. So eto yung kitchen niyan, living room, back door. So magtutur din ako niyan ng loob niyan. Pero for the meantime, ang nangyayari dito, lahat ng dumadaan napapalingon, tapos napapaselfie. So kung gusto niyo ng ganun na very iconic, pwede niyo gayahin to. Ayan Ayan, so ito yung setback siyempre. Yan, dito muna tayo sa kaliwa para pasarapin natin ang kwento. Siyempre ang aking mother daing bulaklak. Hindi namin binili yan guys. Hanap lang kayo ng ganyang bulaklak. Tapos pag may ito yung bulaklak, paalam kayo sa may-ari, hingi kayo ng pinaka durog nitong gitna. Saaboy nyo lang dyan. After 1 month yan ay itsura. Ganun kabangis. Ngayon yung lababo rito, naalala nyo itong lababo na to? Nung tayo, na episode 1. Hindi ko muna inalis. Kasi baka magamit. Pero papunta na ako sa aalisin ko siya. Kasi hindi siya nagagamit eh.
Ewan ko, ba't di siya nagagamit? Pero pwede ko naman lagyan ng gripo doon. Lagyan ko na lang ng gripo dyan sa susunod. Ba't nakalabas yung ano, yung waterline? Kasi nagka-problem ako doon sa loob ng CR. Nagkaroon ng leak. Eh hindi mo nababakbakin yon. Ang ginawa ko, gumawa na lang ako ng labas na waterline kaysa bakbakin ko pa yon. Saka ako na lang re-remedyohan pag gusto ko talagang ayusin. Pero for the meantime, yan na yan. Pipinturahan ko na lang yan ng black. Tago naman. Tagos na yan sa CR. Simple lang kasi ang ano natin, ang pipe system. Dahil ito lang ang CR. Tapos may lababo dun sa kabila. So napaka-simple. Tapos ayan, kaya ako may wire na ganyan. Kasi naglagay ako dyan ng switch. Dahil dati, naka-deliver lang ng tubig. So, pag nag-deliver ng tubig, siyempre walang pressure yon. Kasi nakita nyo naman tangke, mababa lang. So, gumamit ako ng water booster. Eh, yung water booster, hindi yun magfo-flow unless may dumaan sa kanya. Hindi naman pwede naka-fix. So, binaypas ko yung flow switch. Pag nasa CR ka, pag pinindot mo yan, biglang lalakas yung tubig. Pero ngayon di na kailangan kasi nakakabit na ako sa municipal water. So, hindi na kailangan. Tatanggalin ko na rin yan. So, reflective. Pero yan guys, discuss ko na lang sa ibang video ko. Minilagay ako dyang pang smoke glass kasi sige reflective, di ka kita sa loob. Pero pag gabi na, bukas yung ilaw sa loob, madilim sa labas, kita ka dyan. Kaya nilagyan ko smoke para kahit gabi hindi siya kita. Tapos syempre, nagpakabit tayo ng solar. Saka ako na i-discuss yan sa ibang vlog. So, yun lang. Pwesto tayo doon sa gilid. Yan. So, bumidyo tayo sa malayo para makita nyo ng perspective. Yan o. Yan o. Ganyan siya. Side view naman tayo. Yun. Di ba napaka-iconic ng dating, di ba? So, isang ano lang siya. Kumaga, drop lang. Ang hirap naman ito. Yan. So, bumaba lang yung bubong sa likod. Tapos, meron ako dong inside gutter. Ang simple, di ba? Kala mo, unang tanong dito, prefab ba? Hindi po customize. So, nakita nyo naman sa video paano binanatan. Yan. Tapos, dito natin yung bandang likod. Ang ingay kasi nung aso dun eh. Hindi ko tuloy makunan anyway. So, mapansin nyo, black to. Ito yung CR eh. Black din yung firewall niyan sa likod kagaya nung sa layout na pinakita ko ng episode 2. Ang purpose niyan, mainit yan. Although may hot shower kami. Hot shower? Naka-solar tapos naka-hot shower. Pwede nga naka-aircon eh. So, ang purpose niyan is mainit siya. Mas mainit yung CR. Hindi biro yung lamig dito pag December. Kaya kailangan mo ng init habang naliligo. Yan. So, yan. Ganda na, di ba? Lipat tayo sa kabila. Ayan, oh. Ganda, di ba? Hindi mo akalain yan na yung kinalabasan. Ayan, ang ganda, oh. Wait lang, ayos natin. Yan, oh. Yan na yung kinalabasan. Nasunod din yung actual, pero pansinin nyo, yung sa deck. Ayan, oh. Ginawa kong itim. Ang nasunod lang na, dyan, yung puti, yung pinaka canopy. Yan, sa canopy. Doon yan ang nasunod na itim. Ay, na puti. Pero the rest, ginawa ko itim para hindi dumihin. Yan, ang ganda na, di ba? Ayan oh. Ayan na oh. Ganda. Yan. Sa susunod, pipicturean ko to ng ng morning sun para hindi ganito nakikipaglaban tayo sa against the light. Pero at least na-appreciate na. Ayan. Yan. Sa susunod, mag-inside tour naman tayo. Para makita nyo naman yung mga features sa loob niyan. Para pag gumawa kayo ng ganyan, pwede nyo gayahin yan guys ha. Huwag kayong huwag kayong mahiya. Open tayo rito kasi nagtutulungan tayo rito kung makapag-share ng mga knowledge at diskarte. So, pag meron kayong kapirasong lote, pwede nyo gayahin yan. Para dumami yung natututo. Ngayon, eto na ngayon yung yung pinaka-deck niya, ayan oh. Kaya lang, may cleaving to nung ginawa namin eh. For some reason, siyempre kahit may cleaving siya, lalaban yung hardiplex eh. Ay yung FISM board eh, lalaban eh. Nung nilapat na namin yung FISM board, ayun oh.
So kailangan sobrang laki ng cleaving para talagang walang maiiwan na ano, na tubig. Pero madali lang naman matuyo yan. Hindi naman baha eh. Magkakapraso lang. Madali lang naman. Tapos eto makita nyo. Ito yung Paisembo. Ito yung binil. Binili lang namin yan sa online. Dinikit lang namin mano-mano. Pero kung magdidikit kayo niyan, suggestion ko ano, gamitan nyo ng anong tawag doon? Vinyl adhesive. Kasi pag yung may libreng sticker na yan eh. Pag yung normal na adhesive na ginamit mo, mabilis matanggal. Saglit lang. Tignan mo, naaarawan na lahat-lahat. Andyan pa rin. Kasi ginamitan namin yan ng ano eh, ng vinyl glue. Tapos ito yung Physem board na manhap. Ito yung 2x2 na tubular. Tapos ito yung 2x6 na channel bar. Yan o. Napakita ko naman sa video kung paano dumiskarte. Yan. Yan. Tapos pag magkakabit kayo na ito, diba, kantuhan. Huwag yung i-diagonal. Medyo ano kasi yun, off. Ang gawin nyo ganyan, no? Kaya mukha siyang wood plank. O, alternate. Tapos, ang kabit na ito, dapat ano, 1/3, 2/3. Diba ito? O may gitna. Kasi mag-a-align yan dyan. Kaya ang gawin mo, yung susunod, nandun sa 1/3. Yan o, 1/3. Tapos 2/3. Yan o. Para hindi siya magkakaroon ng gitna dyan. Ang ingay na naman ng aso. Yun yung diskarte dyan. So sa kanto, alternate. Sa adjacent, mag 2/3 ka. Para okay. Yan. Tapos naglagay lang kami ng ganyan. Nabibili lang din sa online yan. Oh. Galing din yan. Oh. Solar yan. Umiilaw yan sa gabi. Maganda tignan. Video natin mamaya itsura niya pag nasa gabi na. Tsaka yun, yung mga yun. Oh. Yung magaganda sa wall pag umiilaw. Yan, nabibili lang sa online lahat yan. So yun na muna sa ngayon. No? At least nakita niyo yung kinalabasan ng mahabang saga ng ano nito. Ng pag-construct nitong tiny house na to. Ayan, tawag namin si Munti. Sa taas niyan may solar panel, another video na lang doon. Kaya dito yung sinasabi ko na kala mo itim yung bubong, pero actually hindi. Puti yan. Kaya malamig-lamig dyan. So, yung mga nakakuha ng idea, or kaya meron kayong suggestion or comment or correction sa mga sinabi ko, i-comment nyo lang down below. Tapos yung mga natuwa, pwedeng pa-subscribe kung hindi pa subscriber. Tapos pa-like na rin, pa-share na rin. Para marami tayong makuha ang idea. Actually marami na nagpunta rito. Nagtatanong kung paano ginawa, paano gano'n. Shinare ko na rin kasi siyempre wala naman tayong para kay magdamot, di ba? Kung gusto nyo gayahin nyo, walang problema. Oo, tsaka yung mga diskarte, pwede yan. Para marami tayong matulungan. So maraming salamat, lalo na yung mga expert na mag-a-advise pa dyan. Salamat sa inyo kung may kukorek kayo sa akin yun. So yun lang po muna. Bye-bye!